Hi po sa inyong lahat mga kabakan, lalo po sa ating kapwa welders, sa mga fabricator po, shoutout po sa inyong lahat. At ito nga po ay nais ko lang pong i-share itong ating ginawang semi-staircase na hagdan. Shoutout din po pala kay Paring Ramin, kila Paring Men, kila Paring Choy, kay Paring Renz, shoutout po sa inyo. Kasama namin gumawa dito sa hagdan na ito. Yan nga po ay base dito sa aming ginawa na hagdan na semi-staircase ay inuna po namin itong two side niya papuntang taas. So ang kapal po ng bakal na ginamit namin dyan ay 10 mm. Ang lapad naman po niyan ay 300 mm. So ayan po, papuntang taas po yan, makikita niya. So yung tubo sa gitna po ay temporary lang po yan. Ang kakalabasan po niyan talaga ay nakahang. So naglagay lang kami ng tatlong support doon sa gitna at dito po sa gilid sa papuntang taas. Ayan po, nakikita nyo. So ang taas po nitong hagdan na to ay 4 meter 580. Ang lapad naman po nitong pinagawaan nito, pinagkabitan nito ay 2 meter 770. Ayan po. So balo yung makikita nyo yan ay pinaka-structure po yan ng hagdan, steel structure. So may design pa po sa gilid dyan ng kahoy, di-design pa po yan ng kahoy. So yan lang po ang base sa pagsusundan nila ng paggawa ng design. Sila Paring Men, dito din po sila Paring Ramin. Sinimulan na rin po namin yung mga step niyan. So ang taas naman po nitong step natin, pinaka-riser ay 150. So ang lapad naman po niyan ay 270. So pag nilagyan po ng design yan, papatungan po ng marmol yan. So mag-a-adjust yan ng mga 1 cm. So magiging 280 siya, 280 or 300 something millimeter. So ayan po, nag-prepare na rin po kami ng mga ano yan, mga step. Kinakating na po ng manual na acetylene natin, acetylene gas. Ayan po. Nag-prepare na po yan para pagdating doon, salpak na lang po. Meron pong taga-salpak roon, meron taga-cutter. So mas maganda rin po ay kumpleto ang ating mga gamit. Yan po ang pinaka-importante po rito sa paggawa ng mga ganyang klaseng hagdan, lalo na kung bakal. Yan naman po ay yan ang automatic na cutter. So lalong mapapabilis po ang ating trabaho kung meron tayong ganyang tools. Napakaganda po at diretso po ang cutting niya. So nga po na straight lang po siya na pagputol at konting grinder lang po yan ay mapapabilis ang ating trabaho. Napakaganda niyang gamitin. May mga ganito tayong mga tools, napaka-importante ang mga tools. Ayan po, ang ganda niyang gamitin, diretso talaga ang putol niya at napakalinis. Kaya pagka nilinisan na ng grinder, napakasaglit linisan. Konting hilamos lang po ng ating grinder ay malinis na po. Yan po, kung pumutol ay napakalinis po. Napaka-importante talaga ng mga gantong gamit. Automatic cutter. Marunong din po kayo mag-setup, ganun po, para po maganda po yung pagkaputol niya. Po yung mga vertical na mga vertical na pang-vertical natin na pini-repair na rin para pagdating dun sa hagdan ay salpak na lang po. Ayun na po nangyayari.
Mula doon sa gitna papunta sa taas na. So yan, may cover pa po sa na pa-vertical dahil gawa nga po ng may marble po siya. So ang lapad po pala niyan, ang hagdan ay 110. Ang riser ay 150. Ang lapad po ng step ay 270. Ayan po. Nakikita niya po sa video ay medyo ano rin po siyang gawin. Mahirap din po, gagawa nga pong naka-bend siya. Bago natin siya talaga i-pit up, ay kailangan talaga yung mga sukat na sinusunod natin. May sinunod din po kami drawing dito na ginawa. So halos napabilis rin po yung aming trabaho. Mula sa taas na kami, na-fix na namin at na-ipit na namin yan mula sa taas. So ang pinakataas po niyan ay marble. Tutungtungan natin bawat step na yun ay papatungan nila ng marble. Ayan na siya at nayari na po yung step mula rito sa taas. So ang kulang na lang yan ay yung cover niya pa vertical. Ayan po yung mga support na nilagay namin na heavy support po yan. Talagang heavy support namin at gawa na nakahang po yung ating hagdan na ginawa. Ayan po. So ayan po, pinapatibayan na yung ating mga joint para sa ating kaligtasan itong ating aakyat sa papunta sa taas. Ayan po yung mga ating welders, paring men. Shout out sa'yo, paring men. Ayan po, patibayan na po ni paring men ng ating mga chong. Yung iba naman po ay nililinisan na sa taas. Nilinisan na po yung ating mga pinagtakingan na ginawang mga temporary tacking. Sa ganun ay malinis po yung ating semi-staircase structure po bago pinturahan po ng primer. Yan po si paring Friends. Shoutout sa'yo paring Friends. Napatibahan na rin po ni paring Friends ang ating mga dugtungan mula sa taas. Bali po ang taas po niyan, pinaka-last step po niyan ay nakapatong po dito sa may flooring. Nakapatong po sa pinaka-flooring po sa taas. Yung pinaka-last step niya, yan po. Kung makikita niyo po yung ating handrail ay hindi na namin po na-videohan yan. Gawa ng napinis na po napinis na lang siya na binidyohan ko na lang. Na manual din po yan ng pagkakat niyan, yung mga bent. Ang ginamit po naming bakal dyan ay tubular lang po. 4x4. Kasi po yung mga gilid niyan ay may design yan. Kaya ganyan lang po ang kinalabasan ng handrail niya. Ang taas po niyan ay 90. 90 po ang taas ng handrail. Ayan po. Ito niya, nabuo na rin po siya. Kulang naman po niya ang primer. May design po yan sa mga gilid, kaya ganyan po ang itsura ng handrail niya. Ang pinaka handrail niya po ay meron din pong design yan. So yan na po ay patapos-tapos na po rito ay itong last na po ay primer na. Ina-primer na po ng pintura ito para sakaling i-design na nila ng kahoy at yung ipatong na yung mga marmol ay meron siyang cover na pintura sa ating mga bakal na hindi siya basta-basta mga lawang. Ayan po. Salamat po. Hanggang dito na lang po. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po. Maraming salamat po sa lahat at makakapanood nito. Salamat po.